Pinagtripa naman ni Agent Cruz ang litrato ni Jalil. Nilagyan niya ito ng balbas. Buti na lamang nakita ito kaagad ni Usman at kinuha niya ang litrato ni Jalil at baka makilala pa nila ito. Mga ilang sandali pinatawag sila ni Marcos dahil magmi-meeting sila. Sinabihan ni Marcos silang lima dahil party na sila ng Task Force Alpha. Dapat alam nila na nasa gitna na sila ngayon na isang malaking digmaan. Digmaan na walang masyadong nakakaalam at hindi lahat nakakaligtas. Sa labang ito, 4 na membro na ang namatay. Nasa forefront ng gerang ito, ang Task Force Alpha. At sa totoo lang, hindi niya alam kung kailan pa sa kanila ang nandito sa mga susunod nga araw. Kaya kung meron man sa kanilang gustong mag-back out, magsabi na sila ngayon habang maaga pa. Ngunit wala sa 5 ang gustong mag-back out. Sasamahan nila si Marcos sa lahat ng gera. Dinumog naman si Marcos ng mga media sa labas ng headquarters at nagtanong pa ito kung ano ang kanyang masasabi sa statement ni Dato Raman. Totoo bang papanigan niya ito? Ang ibig sabihin ba nito ay inaaminan niya na nagkamali sila sa pangyayaring engkwentro sa Islang Damay. Bigla naman sumulpot si Azuelo at sinabihan niyang mga media na habang hindi pa tapos ang kanilang investigasyon, wala muna silang sasagutin ng mga walang basihan na akusasyon. At pinapasok na nga ni Azuelo si Marcos sa loob ng headquarters at sinabihan niya ito na umiwas muna siya sa media. Dinalaw naman ni Marcos ang kanyang ina sa ospital para dalhan ito ng pagkain. Sinabihan ni Teresa ang kanyang anak na napanood niya ang video ni Dato Raman. Nabanggit niya ang kanyang pangalan. Sinabihan ni Marcos ang kanyang ina na totoo ang sinasabi ni Dato Raman. Nung bumalik siya sa Islang Damay, doon niya napatunayan na walang kinalaman si Dato Raman sa lahat ng mga krimen na ibinibintang sa kanya. Ang taong may pakanan ng lahat na ito ay nasa loob ng Inlia. Kaya natatakot na nga si Teresa sa kaligtasan ng kanyang anak. At sinabihan niya si Marcos na lalo siyang mag-iingat nito. Napapansin naman ni Marcos na wala si Jamila sa ospital, kaya nagtanong siya nito sa kanina kung nasaan si Jamila. Sinabi naman ni Teresa na ka-sick leave ito at bakit naman niya natanong. Ang sabi ni Marcos na wala. Nasanay lang siguro siya na tuwing pumunta siya dito, nandito si Jamila kasama niya. Gayon pa man, nagbigay na nga ng pahayag si Ahmad Mustafa kay Dato Raman. Nabaliwala lang ang lahat ng kanyang pahayag kung mananatili siyang nagtatago. Kung totoo lahat ng kanyang sinasabi, patunayan niya ito. At binibigyan ni Ahmad si Dato Raman ng pagkakataon na sumuko ito sa kanya. At hindi naman makakapayag sina Felix at Lara na makuha ni Ahmad si Dato Raman dahil ito na ang kanilang katapusan. Sang-ayon naman ang mga Muslim na doon susuko si Dato Raman kay Ahmad Mustafa dahil Muslim din ito. Hindi pagkakanulo ni Ahmad si Dato Raman. Wala na ibang pang mas makakaintindi sa kanilang mga Muslim kundi sila lang. Dahil sa pahayag ni Ahmad, galit na ngayon si General Carillo. Nagkaroon naman ng pagpulong-pulong ang mga matataas na ranggo sa Inlia at SID. Sinabihan ni General Villanueva silang lahat na kailangan nilang mariing itanggi ang mga paratang na ito. Malaking kalokohan ang pinagsasabi ni Dato Raman at agree naman silang lahat, maliban kay Azuelo. Sinabihan ni Azuelo si General Villanueva paano naman nila itatanggi ang isang bagay na hindi nila alam kung ano ang totoo o hindi. Sirang-sira na sila sa mga tao. Wala nang maniniwala sa kanila. At yung sinasabi ni Dato Raman, yun din ang kanilang palagay ni Agent Marcos na sinasabutahi ang misyon. Binura ang footage ng operasyon. At yung mga sindikato na yan, may protector dito sa loob ng kanilang ahensya. Nagalit naman si Manalo na napagsasalitaan sila ng masasama ni Azuelo. Sinabihan ni Azuelo silang lahat kung gusto nilang pabanguhin ang kanilang imahe, hindi pwedeng ayusin ang optics. Dapat nilang linisin ang buong ahensya. Dapat nila itong imbestigahan. Na siyang ikinagalit nila Paulino, Dionisio at Manalo. Hindi sila nito sang-ayon sa gustong gawin ni Azuelo. Nagsalita naman si Susan at sinabihan niya ang lahat na sa tingin niya, kailangan nilang ipakita sa mga tao na patas sila nito, na wala silang pinapanigan at kaya nilang panagutin ang may kasalanan, kasamahan man o hindi. At sang-ayon naman ito si General Villanueva. Pinagalitan na naman si Lara ng kanyang ama-amahan dahil sa kanyang ginawang kapalpakan. Galit na sinabihan ni General Carillo si Lara kung naging mas magaling lang siya sa simula pa lang, hindi na niya kakailangan mamoblema ng ganito. Pinagkakatiwalaan niya ito pero ano ang kanyang ginawa ngayon?
kailangan niyang pabilisin ang lahat dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring ibunyag ni Dato Raman kapag nakuha ito ni Mustafa. At kapag nakuha si Dato Raman at nagsalita ito sa Chief of Staff ng Presidente, tapos na sila. Pagkatapos pagalitan ni General Carillo si Lara, umakyat na ito sa kanyang opisina at hanggang iyak na lamang si Lara nito. Sinusundo na nga ni Jalil ang kanyang ama dahil susuko na si Dato Raman kay Ahmad. Hindi naman nakilala si Jalil ng mga kabarangay ni Omar dahil sa kanyang pagbabalit kayo bilang si Espina. Dito na nga ba ibubunyag ni Dato Raman kay Ahmad ang kanyang nalalaman? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.